Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang Entrepinoy Espesyal. Feature natin tuwing araw ng Monday, ang Business as Mission. At ngayon po, ako ay privileged na makasama po ang isa rin sa ating mga kabahagi sa Business as Mission Philippines, si Mark Jacob Eugenio. Siya po ang fourth generation ng pamilya behind Eugenio Printers and Publishing. Magandang araw, Mark. Meron ka bang mga babatiin yung loved one mo? Shout out lang sa girlfriend ko. Oy, pangalanan mo. Christabel. Ayan. Hello. And Mark, can you tell us more about Eugenio Printers and Publishing? Printers. So, yung Eugenio Printers and Publishing, we're an offset printing company. So, basically, mass printing. Nag-start po siya sa great-grandfather ko sa may M. Natividad. Great. Lolo sa tuhod. Yeah. Tatay ng lolo ko. Oh, ayan, tama. Ayan, nag-start po siya sa M. Natividad Street, sa ancestral house namin sa near Tayuman. Manila. Yeah, so parang nag-start siya ng printing business. Parang one offset printer lang nasa first floor ng bahay. Tapos yung mga kliyente niya, usually pinapaprint lang is yung mga resibo, mga invoice. Tapos yun, pinal-grow niya ng lolo ko naman. So, nalipat naman yung operation sa Fairview, Quezon City. Okay, Sa likod, kasi? doon na-relocate yung lolo ko sa lumipat. Fairview. Kasi director siya sa Napocor. So, ang GSIS... Mas malapit. Oo nga. Doon sa Parang ang Quezon housing na GSIS is Fairview, Quezon City. So, doon na-relocate yung family ko. So, ayun, pinalawak niya yung business kasi licensed electrical and mechanical engineer yung lolo ko. Okay. So, doon lumaki yung operations. Then, by around mid-2000s, na-secure na namin yung contract as a printing supplier for Honda Motorcycles Philippines. Wow, praise Yeah. Until now, we're a major printing supplier ng Honda Motorcycles. And yun, praise God rin kasi other local businesses sa Fairview, nagpapaprint rin sila sa amin. Yeah. So, yun yung story namin. And then yung father mo na yung nag-take over? Nag-take over naman is yung tita ko. Tita. So, si tita ko is the third generation. Tapos ikaw? Si tita ko is the OIC. Okay. Tapos yung lola ko is yung sole prop owner ng negosyo. May ilan kayong magkakapatid, Mark? Only child lang po. Only child. Gano'n ka bigat ang pressure na maging isang kaisa-isang anak? Okay lang. Sapat lang. Yeah, sapat lang. Hindi naman ako pressured kasi may mga pinsans naman ako. So, kung in case na yung iba yung direction ni Lord sa akin sa career ko, hindi man sa business, at least kampante ako na may mga sasalo. Okay. Napaka-tight nung family ninyo. And ano yung course na kinuha mo? Sa De La Salle University po ako nag-graduate. BS in Management of Financial Institutions. Bagay na bagay. Sa negosyo. Bagay na. Ikaw ba namili ng course mo? Yeah, ako namili po. Ikaw ba ay kagaya rin ng typical na mga negosyanteng Phil-Chai na of Chinese na pag bakasyon nasa kaha? Hindi ako sa kaha. Nasa operations. Nasa ako. Yeah, operations. nung high school actually ako, kapag summer break, tumutulong ako pag glue ng mga books. Ganun. Hindi ako yung nasa kahera ko. So, mas na-enjoy ko yung mga hard work, yung mga ganun. Ikaw ang namili? Yeah, ako. Gusto ko talaga yung mga ganun. Hindi ka naman nag-iisip na, yung mga kaibigan ko naggagala, ako nandito nagtatrabaho. Hindi naman, kasi na-enjoy ko rin naman yung pag ganun. So, maganda ang pagpapalaki sa'yo. yeah, thank you. Yeah. Pero ka ba after graduating? Nag-corporate ka? No, actually, after graduation, pumunta ako ng US. Inayos ko muna yung dual citizenship ko. Okay. Kasi doon ako pinanak sa Amerika. So, inayos ko muna. Tapos pagbalik ko dito, gusto nila ako pag-aralin sa law school. So, baka this year punta ako ng law school. Wow. Yeah. Baka sa susunod, Attorney Mark. Yeah, baka, hopefully, yes. Attorney Mark Yeah. Jacob. So after kolehiyo naman po, ayun, parang
hindi naman nila ako sobrang kailangan sa negosyo. So, yun, inayaan na muna nila ako to volunteer sa BAM, sa mga churches, ganun, sa ministry. Yeah. Talking about BAM, maganda yun na pasimula pa lang ng entry mo sa business, meron ka ng foundation. Ano yung mga natutunan mo sa business as mission? Yun, marami rin po kasi yun nga, volunteer po ako. So, ang dami rin po akong nakakasimaluha na mga topics. Sasalamuha, sorry. Wala. Ayun, na-encounter na mga different topics sa taxation, taxation. Yeah, sa operation. Pero gusto mo yun kasi finance ka, Yeah, diba? finance. May taxation po. Mahusay ka sa math. Yeah, sa money, basically, sa money. Ayun, ang dami ko rin encounter na fellow Christian business leader. So, ayun, na-encounter rin namin yung similar problems sa business na nafe-face namin in today's generation. Siyempre may mga may mga babanggain yung principle, 'di ba? Ito yung ginagawa tapos ito pala yung itinuturo ng Bible, may mga itinutuwid sa pagnenegosyo. Paano mo naiisip na i-incorporate 'yan sa business? Of course, yun naman talaga ang primary belief namin sa negosyo na mas importante ang mga employees kaysa sa amin as owners. So lahat ng framework or system namin sa negosyo naka-incorporate talaga to ensure that all employees, they have a good life. Good life. And yun nga, importante rin yung gospel sharing. Paano kayo nag-gospel share? Ang laki-laki nung office ninyo. Hindi naman actually. Ang laki. Madami. Actually kahit na yung clients namin are big, yung business namin is small. Direct opposite ng EO. Okay. Pero yun nga, paano nyo pinapangalagaan yung mga kasama ninyo, spiritual welfare ng mga kasama ninyo? Sa negosyo po namin, ang swelduhan po ng empleyado namin is on a weekly basis. So every Saturday may sweldo na yun. Hindi katulad ng typical na 15:30 or 10:20. Para lang may... Bakit weekly? Weekly. Yun. Unique ka, no? Yun sa company kasi ninyo. parang as an employer, yun yung ayaw mo, di ba? Weekly. Kasi maglalabas ka ng pera. Tsaka ang daming papers. Papers. Pero yung na-realize namin is, yun nga, kapag weekly ang swelduhan, may cash flow ang empleyado. Parang, yung na-realize namin, parang, yun nga, at least meron silang cash sa mga basic necessities nila. Parang hindi sila mag-iintay ng 15 na days before yung first pay. So, parang ever since yun na yung practice namin sa business namin. Parang weekly ang swelduhan para may panggastos rin sila. Tama nga naman, no? Ang galing nga. Magandang i-apply yan, mga kaagapay. Kung kayo po ay may negosyo, bakit hindi nyo po subukan itong principle na to? Kasi very siya, parang friendly siya sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi nga, every week naman yung expenses eh. Kaya lang, meticulous siya in terms of yung papers, accounting. Bagay na bagay ka talaga sa company ninyo. And kumusta kayo nung pandemic? May mga naging... challenges ba? Of course. Hindi mo maiwasan yung challenges. Parang iniisip namin kung parang makakontinue pa ba yung legacy ng business after ng pandemic. Kasi... Nasaan ka nun? Nasa US ka ba nun? Hindi, nasa Pilipinas. Nakakandita ka nun. Ayun. So parang iniisip namin kung what's the next thing. Kasi unexpected yung pandemic eh. So parang na-disrupt rin yung operations, na-disrupt rin yung parang kailangan yung Honda nag-stop rin. So, nag-stop rin kami. For ECQ rin time na yun, mga quarantine. So, nag-stop talaga kami. Ano yun, month o weeks? Almost 1 year. Kasi March nag-start. Almost 1 year ang nag-stop kami na operations. Pero, praise God naman na medyo sa pamilya namin, frugal kami. Hindi kami magastos. So, actually, may kami emergency funds and contingency funds. So, yun muna yung ginamit namin. And, ayun, blessed rin kami kasi yun nga, loyal yung empleyado namin. Kasi mga empleyado namin more than 20 years na sa amin. So, wow. So, paano nyo sila iningatan, ilalagaan during those period? Isang taon ba naman? Yeah. Parang we want to ensure rin na kinakamusta namin sila. Kung kailangan niya po ng assistance financially, nagbibigay talaga kami. Kasi
parang close-knitted na yung relation namin. Parang pamilya na rin. Yeah. Mm-mm. So, yun. And then, nakatawid. Salamat sa Yeah, Panginoon. nakatawid naman. And yun nga, thank God rin na nakatawid kami kasi yun, nag-resume na yung operations namin. So, bumalik na yung sa trabaho, yung empleyado na. Mm-mm. Yun ba so far, yung pinaka na-experience mo na medyo challenging sa negosyo? Yeah, yung pandemic talaga. Kasi hindi unexpected siya. So, hindi mo rin ma-prepare yung ganun na mga situation. And yun din sa challenges sa negosyo, yun, nakakatanggap kami sa BIR ng letters. Love letter. Yeah, love letters. Tsaka sa DOLE, yung mga kinakasuha kami ng empleyado. Pero nananalo naman kasi baseless yung claims. Pero kahit na... Kasi gumagawa ng legal. Yeah. And kahit na kinasuhan kami ng certain employee na yun, i-employ namin ulit yun. Oh, Yeah. really? Oh, grabe naman to. Okay. Yeah, kasi na-realize namin importante yung forgiveness sa Wow. employees. And Kumusta yung employee na na-employ uli? nasa Lord na siya. Nagka-heart attack siya during the work. So, yun. Pero thank God kasi may yung, kumbaga, nagkaroon reconciliation. Yeah, reconciliation. Tapos, na-restore din Yan, somehow, no? Yung Yeah. siya Mm. sa inyo. Yeah. Kung yung ibang company yan, may record ka na, no? Sorry. Yeah. Pero sa inyo talagang nag-decide pa rin kayo na i-re-employ siya. And that's one thing na magandang marinig mula sa isang negosyante. And ikaw kasi bata ka pa. Yeah, but, Tapos yung mga nakakasalamuha mo medyo na, medyo elderly na. Anong challenge naman nun sa'yo? Pinapakiharapan mo sila ikaw as one of the managers ng company. Hindi naman mahirap kasi kahit yun nga, yung second or third generation nag-handle ng business, lola ko, tita, medyo may edad na sila. So, iba rin ang pananaw nila sa buhay. Iba rin ang pananaw ko sa buhay. Pero, Paano yun? Pag nagka-clash kayo, paano mo tinatanggap? ako na lang nag-sacrifice para Marespetong bata to. yeah. Pero yun, ganun rin ng mga edad ng mga ibang sa employees namin. Oo, So, pero yun, siguro ingrained na rin sa kulturang Pilipino na yung po at opo, nagre-respeto ako. Kahit na matanda yung... Kahit ikaw yung boss, Kahit ako pinupo boss, mo sasabihin sila. ko, sir, ma'am, kuya, ganun. Ginaganon ko pa rin yung employees namin. Hindi ka ba naka-experience na may nagsasabi, kasi ano yan anak ng may-ari. Pag naka-experience ka ng gano'n, paano mo dinideal yun? Ayun, hindi mo rin maiwasan yun kasi yun nga, given na rin yun kasi yung... Talaga naman yeah. Apo ka. Apo, yeah. So, parang kinakausap ko sila mostly on a daily basis. Parang I do the dirty work talaga, yung mga mahihirap na bagay para makita... Ano yung mga dirty work na yung parang naglilinis ako sa operations. talaga. Wawalis, tsaka yung mga, nag-glue ako. Hindi ko ma-imagine pag nakita ka nilang nagwawalis, syempre natataranta sila diba? kunin yung walis. Natataranta. Gusto nila lakunin yung walis. Pero yun nga, nakikita ko rin na true service talaga na you have to lead by example. And yun nga, ang turo rin ni Lord na importante talaga yung humility. Oh. So, yun, I show that through yung mga simple things, ganun. So, at least nagiging comfortable yung mga employees namin. Ano mga principle na nakita mo sa parents mo na ngayon ay ina-apply mo sa buhay mo? First is yung talagang faith kay Lord na kahit yung family ko Catholic, me and my mom are Christians, kahit iba kami ng pananaw sa pananampalataya, at least parang ang pananaw namin sa negosyo namin, kahit ito yung bread and butter namin, ang belief namin always, ito ay regalo ng Diyos sa amin. Ito ay grasya. Sa lahat ng profit, lahat ng opportunities, lahat ng challenges, parang biyaya ng Diyos sa amin. So, I think siguro, since yun yung pananaw namin,
ito yung nabibigay namin na importansya sa employees namin. Ganun. So, and second is yung humility talaga. Siguro kahit na alam namin sa utak namin ay successful na kami, mayaman na kami, pero we still maintain a simple lifestyle. Parang hindi kami lavish, parang simple lang. And yung pera na iniipon namin sa kumpanya, pang gastos lang ng food, utilities, transpo. So parang hindi namin iniisip itong bago. Parang hindi namin goal yung nag-iipon kami ng pera para sa bagong ganito, bagong... Parang ang dami namang nahihiya sa'yo dahil isang successful na negosyante, simpleng buhay, parang ang dami mong pinagsasampal sa sa principle na yan na dapat naman talaga maging sabi nga nila, minimalist sa minimalist. panahon ng pamumuhay. Pero yung humility, napakahirap niyang aralin. Yeah, mahirap. Ano ang experience ka ba na talagang talagang magiging humble ako sa buhay ko dahil sa isang karanasan na to? Siguro nung kolehiyo ako, parang yung mga kasama ko rin, scholar. So, ayun, Sa Lasal. Sa Lasal. Yeah, sa Lasal kasi Dalawa, no? yeah, they give out a lot of scholarships talaga. So, doon ko na nakikita yung buhay nila. Minsan nagpa-part-time sila just to, kahit na Lasal is an elite school, diba? Pero, yun nga, doon mo rin makikita na, yun nga, parang nag-give back. So, parang doon ko rin na-apply sa negosyo namin na, yun nga, na ibang empleyado namin, may mga anak, pamilya. So, yun, nakaka-bless lang rin kasi marami rin kami empleyado na pagtapos nila yung anak nila ng kolehiyo. So, parang that's the goal for our business talaga. Yung parang, yung welfare ng family nila is good. And ang mga itinuro sa iyo ng Business as Mission na Philippines na dadalhin mo for life bilang isang negosyante? Ayun talaga, parang you're just a steward of the business. Parang kapag namatay ka, hindi mo dadalhin yung negosyo mo sa taas. Madadala yung kotse mo maganda, no? Yan. Tsaka very important na you have to have godly values talaga sa kahit outside the business. Parang kailangan yung humility, yung generosity, nakikita pa rin yan outside the business. And yun nga, yung service rin, since nag-volunteer ako, parang doon ko rin nakikita yung parang effects ng pagiging servant. Parang yung importance ng pagiging servant. So, yun. Para ka maging leader, dapat meron kang servant heart. Yeah. Oo. Napakayaman ng iyong karanasan kahit na ikaw ay bata pa. Parang kung susumay na sa 40s na yung kaalaman mo. Pero thank you so much. Siya po ang ating nakasama po ngayon. Nagbigay po sa atin ng inspirasyon. And siya po ang 4th generation ng family behind Eugenio Printers and Publishing. Mark Jacob Eugenio, na magiging attorney Mark Jacob Eugenio, by the grace of God, ay pagpalain po ang inyong negosyo. And last na lang, no, message mo sa mga ka-generation mo. Ano ka ba, Gen Z? Gen Z. Gen Z na mga 4th generation na mga negosyante. Anong mapapayo mo sa kanila? Ayun, kung nasaang direction ka man na yun, kung 4th gen ka man ng current family business mo or you're trying out a new business, parang it's alright. Parang kahit anong direction naman, basta yung commitment mo kay Lord hindi nawawala. Anything is possible. And yun nga, have a heart that is faithful and to our country, not only to ourselves, to the youth rin. So, ayun. Ano ba pangarap mo pala nung bata ka? Chef. Chef? Yeah. Nangyari ba? Ay, hindi. Bibili ka na lang ng niluto ng kawali, chef. bibili na lang kawali. At thank you so much, Sir Mark. At salamat din sa iyo, Kaagapay. Salamat sa iyong patuloy na pakikinig dito sa Entrepinoy Espesyal. At marami tayong mga natututunan mula sa mga kabahagi ng Business as Mission Philippines. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si
Benji Musura, si Bong Chica, Eileen Valdez, at syempre sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Pagpalain po ng Panginoon ang ating mga negosyo, ang ating mga pag-aaral at mga pinagkakaabalahan sa buhay. Lahat po yan i-offer natin sa Lord. God bless you all!